ng, mga local media natin, yun pong, reklamo ng isang, international NGO, yung pong, reklamo nila rito sa, kay BBM, 'yan. Yung mga katiwalian dito sa Pilipinas hindi rin po binabalita. Grabe po talaga 'tong ano, 'tong sisikat po tayo ngayon. Kasi po dina-downplay lang ng media natin pero sa United Nations po, ipinasok na po kung ayon dito sa source natin, may source din, eh, 'no. Eto, tanong natin, is BBM, had Tagalogin na nga natin, may, kaso bang isinampa sa United Nations kay BBM? Tanong lang natin baka fake news naman yung nagbalita na yun. Hindi 'to binabalita. Okey. So sa tanong na tinanong po natin 'to si Gemini, may kaso bang isinampa sa UN kay BBM? Ang sagot, walang opisyal na kasong kriminal o legal na isinampa ng mismong United Nations o ng mga kaakibat nitong korte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ganun pa man, may kailang ulat ukol sa reklamo. May nagreklamo po o written submission na ipinadala ng isang non-government organization sa United Nations Human Rights Council. Yari kayo dito. Iba pa yung ano, iba pa yung sa Hapon. Eto, naka-base din yata 'to sa Hapon. Isang Japan-based NGO na tinatawag na International Career Support Association ang naghain ng pahayag sa UNHRC. Nilalaman ng reklamo, inakusahan ng grupo ang Administrasyong Marcos ng political warfare o paggamit sa International Criminal Court bilang pampulitikang sandata laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa pamilya nito. UN po 'to, nasa UN na po 'yan. Okay. Mga aligasyon, binanggit sa dokumento ang mga issue tulad ng umano'y bribery, ghost flood control project at pagkawala ng pampublikong pondo. Hiling ng grupo na silipin ng UN ang sitwasyon. So may NGO po, nakabase sa Japan, pinasisilip po itong flood control at pakikipagtulungan ni BBM laban, sa ICC laban dito. Ngayon eto po, puwede po ito ang maging dahilan, basehan ng US, China at Russia, ah, ng kanilang aksyon laban sa ICC. Yan yung sinasabi natin, ito pong reklamo na 'to. Okey. Tugon ng pamahalaan ng Pilipinas. Thank you very much muna kay Charlie. Para fair po tayo, ano po ang tugon? Binalita na ni Julius Babaw yan sinabi ni Trump. Actually, may mga nag-post na sa TikTok at FB niyan. Ayan. At least may kinagat nila. Ang tanong diyan, boss, kung papansinin ba ng UN yan? Anong papansinin ng UN? Nasa UN na po 'to. Anong papansinin ba ng UN? Marami pong reklamo sa UN. Tapos pinapasok po nila yan, yung next meeting po ng UN kasama sa agenda 'to. Babasahin po 'tong reklamo na 'to sa United Nations. Okay. Eto po magiging basehan na po 'to, kumbaga kahihiyan na po 'to ng Pilipinas, babasahin po 'to ng, hindi po matuloy, nasa UN na po 'to. May reklamo na po sa UN, ito po yung pangalan, Hindi ko maintindihan kung kayo ba ay, naniniwala pa sa akin o hindi. Reklamo po 'to ng mga isang NGO laban dito sa administrasyon natin. Bakit po hindi kumakalat 'to?
kasi sutil yung media natin. Kaya dito nyo na nga po makukuha ang mga balita na 'to. O dalawa po i-search nyo, yung si Stephenson na Eleanor Stephenson at saka itong, sa UN na reklamo ng, Japan-based NGO na International Career Support Association o ICSA. Iba pa po yung Japanese human rights na hindi rin binalita dito. Nabalita rin 'yan sa mga social media. Hindi po fake news 'to. Actually, may sagot na sila, oh, ito sagot nila, oh. Baseless claims. Sabi ng, DFA, walang basehan o baseless ang mga paratang ng ICSA. Ano walang basehan? Putya, wala bang flood control dito? Iba po yung Fujiki, iba po yung kay Fujiki. I-explain ko po, bago po ito. I i Iba pa po yung kay Fujiki noon, ito po bago po 'to na nagsampa po. Okey? Ayan. Sabi pa eto, sumagot na po yung pamahalaan. Standard procedure, nilinaw ng DFA na ang pagtanggap at pagpapakalat ng UN sa mga ganitong sulat ay bahagi lamang ng kanilang rutinang pamamaraan o procedural rules para sa mga NGO. Hindi 'to nangangahulugang kinikilala o inaaksiyunan ng UN na reklamo. Okay. So, dina-downplay ngayon, dina-downplay ng, DFA na yung reklamo po na 'to ay, pinakalat na po ng UN. Ganito po kasi mangyari, okay. Lahat po ng a-attend sa susunod na United Nations Human Rights Conference, bibigyan po ng, parte na po 'to ng UN document. So bibigyan kayo ng dokumento, ito yung mga human rights problem sa buong mundo, nakasama na po riyan yung dokumento ng ICSA. Hindi po, wala pong kinalaman ng mga politiko sa Pilipinas, NGO po yan sa Japan. Nakasama na po diyan yung reklamo ng ICSA. Ngayon, ang ginagawa po nitong gobyerno natin para hindi po sila nakakahiya, sasabihin, normal lang po kasi inunahan na, eh. Ewan ko ba kung bakit 'tong mga media natin ayaw kumuha ng kopya. Meron na po 'yan sa United Nations, agenda na po 'yan ng United Nations. Etong sinasabi po ng ating DFA na hindi naman aaksiyunan 'yan, ano ka, manghuhula ka ba? Nakalagay na nga sa agenda, eh. Tapos sa papeles, bibigyan po ang bawat nasyon na miyembro ng United Nations ng reklamo na 'to ng ICSA. Okay. Standard procedure lang daw 'yun. Hindi ito nangangahulugang kinikilala o inaksiyunan ng UN ang reklamo. Huwag kang mag-alala, DFA. Ayan ang trabaho mo, ipagtanggol 'yan kung ano po ang puwedeng gawin ng Pilipinas. 'Pag 'yan po ay binasa at inagenda, puwede niyang ipagtanggol na ito po ay ano, or puwede niyang i-ignore. Tatahimik lang ang Pilipinas. So depende po sa diskarte 'yan ng DFA natin. Ngayon po 'pag tumahimik tayo riyan, hindi natin ano 'yan, bahala na po yung ano, may mga kopya ng media natin ayaw lang ibalita. 'Di ba? Ganyan kasutil ang media natin, eh. Walang inaasahang aksyon. Ito po ang sabi ng DFA, kumpiyansa ang pamahalaan na hindi ito dinggin o aksiyunan ng United Nations Human Rights Council dahil paulit-ulit na itong ginagawa ng nasabing grupo nang walang nagiging resulta. Ang problema sa sinasabi nyo, nakakulong si Tatay Digong, eh. Hindi po papansinin yan kung simple reklamo lang. Kaya po nagreklamo yung ICSA dahil gusto nilang palayain si Tatay Digong. Alam niyo po ba kung anong mga laman nung reklamo nila? Oh, 1 taon nang mahigit si Tatay Digong na nakakulong, 81 years old. Kaya po United Nations Human Rights 'to, eh. 81 years old.
Si Tatay Digong, 1 taon na nakakulong, hindi pa nagsisimula yung trial. Asan ang humanitarian? Alam niyo po sa United Nations, inuuna nila yung kapakanan po. Hindi po importante sa kanila sa UN Human Rights, hindi po importante sa United Nations Human Rights kung guilty ba ang tao o hindi. Ang importante sa kanila, binigay iginalang niyo ba yung human rights niyan? Ah, iginalang niyo ba yung human rights ng nakabilanggo na yan? Paano igagalang yung human rights? Hindi niyo lang meron sa ICC na interim release. Hindi niyo pinalaya si Tatay Digong para maging maayos yung paggagamot. Yung health po ni Tatay Digong ang titignan diyan. Ayaw po ng United Nations na nakukulong dahil sa politika. Kaya mahigpit po diyan. Ito po sikat si Tatay Digong. Hmm. Kaya maraming salamat po kay Green na 249. Tapos ngayon nakikita nyo, hindi tayo member ng ICC, huhulihin si Bato. Madadagdag po yan. Kasi ang binibintang diyan, namumulitika na yung ICC, nakikialam na sa politika. Hindi po tayo name-make news. Ayan, sumagot nga yung DFA. Ang sabi lang nila, hindi daw action na niya ng UN. Wala kaming pakialam. Basta napaparating. Buti pa nga to, mga Hapon concern, no? Concern kay Tatay Digong. Yung gobyerno natin siya yung nagdala. Isa pa sa mga reklamo nitong ICSA, mismo yung ICC lumalabag sa sarili niyang rules. Maipakulong lang si Tatay Digong. Kaya maraming ipapaliwanag yung ICC. Tapos, pwede po yung gawin nila Donald Trump na patunay, yung reklamo na yan, yung sinasabi ng DFA na wala namang paulit-ulit yung mga reklamo sa United Nations na ganyan, hindi naman daw pinapansin ng United Nations. Ang problema, yung United Nations, kontrolado ng US yan eh. Oh, pag pinatulan niya ng US, sinabi ng US sa kanyang representative sa United Nations, i-highlight niya yan. Yung reklamo sa ICC para kumbaga gagamitin niya yung reklamo ng ICSA laban sa ICC. Paano yun? O hindi pa rin action yung United Nations? Hindi man umaksyon ng United Nations, hindi nila pwedeng i-deny na mayroong pong reklamo. Meron pong dokumento na inireklamo na sila sa United Nations, itong gobyerno natin.